Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Blessed Sunday po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po muna natin ang Lord. Amen. Karapat-dapat po natin siyang papurihan, pasalamatan, bigyan ng oras sa araw na ito sapagkat isang linggo niya tayong iningatan, ginabayan, pinagpala. At sa araw na ito, binalik niya tayo sa lugar na ito. Mayroon tayong buhay, lakas, hininga, upang tayo muling sumamba at magpuri sa Kanya. Amen. Ang sabi po sa awit 103, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, who forgives all my sins, and cleanses me, and heals me from all my diseases, and saves me from my distraction. Amen. Nandito po tayong lahat dahil mahal po tayo ng Lord. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, nilinis tayo at pinapagaling niya tayo sa lahat ng ating mga karamdaman at lagi niya tayong inililigtas anuman yung kaharapin natin sa buhay. Amen? Tunay nga po na siya yung pinakamabuti, siya yung pinakatapat, siya yung kaibigan natin na kahit kailan hindi tayo iwanan, hindi tayo tatalikuran. Amen? So yung pong gawain natin, atin po itong i-share. Itag po natin yung ating mga kaibigan upang sila rin po ay makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? So maraming salamat po sa Diyos. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating pambungad na panalangin. Pangunahan po tayo ni Ma'am Carol. For this week, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We will make this song a prayer for you, God. The reason that I live.
Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasambat niluluwalhati. Jesus, we believe in you, Father. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa aming pananambahan, ikaw po ang manguna. Kilala mo po ang buhay ng bawat isa. Minsan may mga naisip kami, nasabi, nagawa, na hindi kalugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Father, kaya sa umagang ito, patuloy po kami nagpapalinis na iyong dugong banal. At alam namin, Panginoon, ikaw ay Diyos na magpatawad, Diyos na mapagkalinga sa buhay ng bawat isa at malaya na kaming makadudulog sa trono ng iyong biyaya at kapala dyan sa langit na bayan. Dalangin po namin ang lahat ng itatayo mo, Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos, lalo-lalo na sa magmemensahe, Panginoon. Nagagamitin mo daluyan ang iyong mga salita. Bigyan mo siya ng mga sariwang kapahayagan na nagmumula sa iyo. At Lord, hallelujah, at tunay na marami pa po, Panginoon, na makapakinig ng iyong mga salita sa mga magpapaawit, sa mga tutugtog, langisan mo ang buhay ng ang labi, ang kamay ng buhay ng bawat isa. Anoint us, Father God. At tunay, Panginoon, na gagawin mo lamang kami tuntungan, ang iyong kaluwalhatian ay maparangalan ka namin sa umagang ito. Lord, maraming salamat po at lalabas kami sa lugaring ito. Bit-bit ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Kaya maingat namin ibinibigay sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy and blessed Sunday po. And God is good all the time and all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ibigay po natin yung the best na papuri at pasasalamat na nararapat para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. We worship you, Jesus. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin
akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Yes, Jesus, we continue to worship and praise your name, Panginoon, because you deserve all the glory, all the thanksgiving, Panginoon, sa aming mga buhay. Amen? Patuloy po nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Yes, Jesus! Ikaw ang aming matibay na sandigan, kami hindi pinabayaan. O Diyos, Ikaw ay naririyan magpakailan pa man.
nagpapasalamat ngayong umagang ito, Panginoon, dahil sa kabutihan at kadakilaan mo. Hallelujah, hallelujah. Tunay ngang sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan, aming Ama. Wala na akong makakapantay sa iyo, Panginoon, pagkat ika'y nag-iisang Diyos. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa aming lahat. Hallelujah, hallelujah. Kapayapaan mula sa'yo.
dakilang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan mo, dakilang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakilang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakilang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakilang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakilang pangalan mo. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat Jesus. Kaning ang karapat-dapat ka, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. So God. Kami po ay nagpapakumbaba o Diyos sa umaga pong ito. Salamat sa anak mong si Jesus. Gayon na lamang ang pagmamahal mo sa sangkatauhan. Nihandog niyo sa amin ang inyong anak. Iniwan niya ang langit upang hanapin kaming mga tao na naligaw ang landas at magkaroon ng buhay na wala hanggan, magkaroon ng kaligtasan. At salamat po, kami po amay naging anak mo magmula ng tinanggap namin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayong umaga, salamat po na na-enjoy po namin na kayo po ay purihin, sambahin. Sa loob po ng 11 buwan, hindi nyo kami pinabayaan. Matatapos po ang 2024, nandun yung lakas, nandun yung language of faith, atmosphere of faith, anointing of moving forward,
momentum of faith ay nananatili sa aming buhay. Anointing of undefeated intercessor ay nananatili sa aming buhay. Salamat din sa mga pagsubok, mga trials. Lalo nyo kaming ginagawang magpakumbaba at patuloy na magtiwala po sa inyo, O Diyos. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Hindi lamang sa naririto, maging mga nasa tahanan. Lahat na nakakonect sa website na ito, pagpalain nyo po ang bawat isa. Dalawin nyo, bisitahin nyo kami. Pagalingin nyo ang mga may sakit, physical, spiritual, emotional, mental. Sapagkat alam po namin, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Salamat sa Holy Spirit na nagko-comfort po sa buhay po ng bawat isa. O Diyos, salamat po ngayong umaga sa revelation, instruction, patungkol sa pagsilang ng Panginoon Yesus, kung ano ang dahilan kung bakit may Pasko. Samahan nyo kami, gabayan nyo kami. At salamat po, hindi sa lakas namin, kundi sa inyong biyaya at grasya. Kaya pagtatagumpayin nyo muli ang gawain sa lugar na ito. Hindi lamang sa lugar na ito, ang buong body of Christ sa Pilipinas, sa buong mundo. Salamat sa mga anak mong sumasamba sa katawan mo, sa spiritual family, sa Luzon, Visayas, Mindanao, even sa iba't ibang bansa. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. Dalawin mo, bisitahin nyo kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Praise God po. At sabihin niyo po sa inyong katabi, Merry Christmas. Amen ho. So, Merry Christmas po sa buhay ng bawat isa, maging po mga nanonood, sa ating mga followers, viewers, sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. At salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share dahil napakahalaga ng encounter sa Panginoong Hesus, experience Jesus, sapagkat yan po yung makapagpupuno sa buhay po nating mga tao. At yan po yung booster, yan po yung nagtutulak sa atin kung paano tayo ay maging overcomer. Yung pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus. At exit po tayo ng 2024, finishing strong, finishing well. Maraming bagyo, marami pong dumaang pagsubok, pero nakatayo pa rin tayo. Amen? Kasi may maganda pang plano ang Diyos sa ating buhay. Harapin natin ang 2025 ng punong-puno ng pananampalataya, pag-asa. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng ating mga mata, narinig ng ating tainga ang mga inihanda ng Diyos sa mga anak na nagmamahal sa Kanya. Amen? Piniprepare lang tayo ni Lord. Kung may pagsubok, yan ay lalo tayong mas malakas pag nalampasan po natin ang mga trials na yan. Kung sa agila, ang agila ay may panahon din naman na nananahimik, nagpapalit ng balhibo, kapag ka nanlulugon, magpapalit ng pakpak para mas malayo ang malipad, mas malayo po ang marating. Ano po? Kaya nga tinulad tayo sa agila, sabi po ay Isaiah 40:31, ang nagtitiwala sa Kanya ay magpapanibagong sigla. Ang lakas natin matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo tayo ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad tayo ng lalakad, hindi tayo manghihina. Dahil po ang Diyos natin ay Diyos na nagko-comfort, nagpapalakas. Amen? Kaya isa pong malakas sa palakpak ko sa Panginoon. So, siyempre, ito namang aral tungkol sa Paskuhan ay napakarami na nating narinig tungkol dito. Pero, siyempre, mas mahalaga na ma-enjoy natin. Ano ba talaga ang purpose of Christmas? Kaya yan po yung title natin. Purpose of Christmas. Yan. Ano ba yung dahilan? Bakit tayo po ay nagdidiwang ng Pasko? Bagaman walang sinabi na eksaktong petsa ng Pasko o pag-alala natin sa pagsilang ng Panginoon Hesus. So, ang mahalaga ay pinagdiriwang natin. Parang tayo po, di ba, pagka nag-birthday ka ng Tuesday,
pwede mong ganapin ng Sabado. Amen? Kasi magsisiuwi yung mga pamilya mo, mga mahal sa buhay. Amen? Kaya yan po yung dahilan, purpose of Christmas. At marami pong may karawan ngayon December. Si Ate Chona, happy birthday. Lahat po ng mga may birthday ngayong December. Kasama din si Ate Esa, Kuya Nestor, nandiyan po. So, mahalaga itong ating pag-uusapan ngayong umaga, purpose of Christmas. Ang text po natin, dito po sa Mateo 1:21, sabi po rito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, ito po yung story po nito ay kinausap ng Diyos si Joseph sa panaginip. Sapagkat malapit na pong magpakasal noon si Jose at si Maria. Kaya lamang si Maria po yung napili ng Diyos na siyang yung-yungan ng Banal na Espiritu upang ipanganak ang tagapagligtas. At nung malaman po ni Joseph na nagdadalang tao si Maria, ay gusto niyang hiwalayan ng palihim. Kasi ito si Joseph ay isang matuwid na tao. So ayaw naman niya na mapapahiya yung kanyang girlfriend. So plano niya na aalis na lang siya. Kaya lamang, ito yung tagpo na kinausap si Joseph ng anghel ng Diyos. At ang sabi sa kanya ng anghel ng Diyos ay pakasalan mo siya. Sapagkat ang kanyang ipinagbubuntis ay ito ang magiging tagapagligtas. At Jesus ang ipangalan mo sa kanya. Kaya po, si Joseph ay sumunod na lamang kasi anghel po yung kumausap po sa kanya. Amen? So, hindi po pinangarap ni Maria na magbuntis siya nung mga panahong iyon. Ito po ay God's idea. Amen? Ang pagbubuntis po ni Maria ay hindi idea ng relihiyon. Ito ay nanggaling sa plano po ng Diyos. Amen? Siyempre, maging yung pagliligtas sa sangkatauhan ay hindi po idea ng kung sino mang tao. Ang pagliligtas sa sangkatauhan ay ito po'y dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa isinilang na sa Jesus. Ano po, mababasa po natin yan sa Ephesians 2:8-9, yung ating statement of faith. Naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At naligtas tayo hindi dahil tayo mabuti. Walang mabuti. Ang mabuti ay Diyos. Amen? Kaya siya po yung mabuti, kaya iniligtas niya tayo. At ginawa niya tayong matuwid sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. Amen? Maging si Joseph ay walang role sa pagbubuntis ni Maria. Wala namang binhi ni Joseph. Siya ay magiging instrumento lamang ng Diyos bilang human father. Kasi po, kailangan dumaan talaga si Jesus sa proseso. Kailangan talaga na mabuhay siyang kagaya natin, mamatay. Kasi ang ililigtas niya ay tayo pong mga tao. Amen? Kaya po talagang dumaan siya sa proseso at sa loob ng 33 taon, yung mission niya dito sa lupa ay nagtagumpay at tayo na po yung bunga. Dahil sa kanyang biyaya, naging anak tayo ng Diyos nang sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus. At nakasulat yung ating pangalan sa Aklat ng Buhay. At nagkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Ang dami regalo, di ba? Sabi mo sa katabi, ang dami regalo. Nagkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Nakasulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Tinatakan pa tayo ng Banal na Espiritu, Ephesians 1:13. At naging tagapagmana pa tayo ng ating kaharian, ng kanyang kaharian. Amen? Kaya, yun ang mga regalo. At siyempre, the greatest gifts ng Diyos sa atin ay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Wala na pong makakapantay dyan. Ang value niyan ay, sabi sa Marcos 8:36, ay katumbas ng kayamanan ng buong mundo. Amen? Kaya dapat maging masaya tayo ngayong Paskong ito. Sabi mo sa iyong katabi, dapat maging masaya tayo ngayong Paskong ito. Sabi po rito,
What are the purpose of Christmas? Ano po ba yung layunin, dahilan, bakit may Pasko? Number 1 po ay bring the good news of salvation. Yun lang naman di ba? Napakasimple. Kaya talaga kaya may Pasko ay dalhin ang magandang balita. Sapagkat ngayon po, nanonood kayo ng TV, sa cellphone, sa YouTube, marami ng bad news, di ba? Amen? At ang ating tahinga ay rindido na. Pero salamat, merong good news. Sabi mo sa katabi, may good news. Ito po yung good news. Sabi po rito sa Lucas chapter 2, verse 10 to 11, sabi po rito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. May dalang magandang balita. Ito, anghel na naman. Grabe. Ang kausap niya dito ay mga pastol. Ang mga pastol po ay mga ordinaryong tao lamang. Mga uneducated people to. Pero mababa ang tingin sa kanila ng lipunan. Pero ang Diyos hindi namimili. Kahit ordinary kang tao, pwede kang gamitin ng Diyos. At mismong anghel ang nagpakita sa kanila. At ang sabi ng anghel, may magandang balita na magdudulot ng kagalakan. Lahat. Amen? Ibig sabihin, plural po yung lahat, sa lahat ng tao. Sabi doon sa verse 11, isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya wala namang ibang daan patungo sa Ama, sa langit, kundi sa Jesus lamang. John 14:6, sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Walang pupunta sa langit, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya po natin sa Panginoong Jesus. Hello? So, makikita natin na naniwala po ang mga pastol sa magandang balita ng anghel. At sila po ay personal po nila itong nasaksihan. Yung sinabi po ng anghel. Sabi po rito, naka-flash yan dyan. Results when we share the good news of salvation. Tignan niyo po yung naging resulta. Next slide. Ang resulta po ng next slide. Ang resulta po ng good news. Ang resulta po ng good news, di ba, dala-dala po ng anghel yung magandang balita. So, number 1, ang naging resulta po noon, na-encounter na mga pastol yung ating Panginoon Jesus, yung isinilang. Amen? Mahalaga po kasi pag ganitong ang purpose ng Pasko, talaga ma-experience natin si Jesus. Sabi po rito sa Lucas 2:16, nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. So, nakita nila. Amen? Natagpuan nila. Na-meet nila ang Panginoong Jesus. Kaya may encounter. Na-encounter nila mismo ang tagapagligtas. So, napakahalaga po ngayong Pasko pong ito na ma-experience nila mula sa puso ang Panginoon Jesus. Kasi yun ang good news Amen? Ito po ang regalong hindi po maluluma. Sabihin niyo po sa inyong katabi, hindi maluluma. Kapag po mismong naranasan po ng mga tao na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kagaya po ng mga pastol,
na naranasan nila yon. Hello. Pangalawa po, ang resulta po ng pagka-share natin yung good news ay enjoying with the celebrator. Magiging masaya talaga po tayo. Tingnan niyo po doon sa Lucas 2:10, sabi po rito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. Ang keyword doon ay kagalakan. Ano ho? So, ang example po nito, kaya nga sabi doon ay enjoy po natin yung celebrator. Di ba pagka po tayo ay dumalo sa birthday yan, ano ho? May kaibigan, kamag-anak, ngayon maraming handaan ngayong December. So, gusto natin ma-enjoy yung celebrator, di ba? Gusto nating makausap. Amen? Gusto nating makapanayam. Minsan gusto pa natin magpa-picture. Amen? At gusto pa nating kasalo sa pagkain sa lamesa. Hello? Yung celebrator. So, iisa din po yun. Kaya na-enjoy po ng mga pastol yung purpose ng Kapaskuhan. Kasi, siyempre, una na-encounter nila sa Jesus. So, may enjoy nila, may kagalakan po sila. At kaya nga ngayon pong Pasko, paalala po, ay huwag tayo malulungkot kung may regalo man tayo, wala. Isipin po natin, hindi tayo may birthday. Amen? Hello? Hindi naman po masama ang regalo. Ano ho? Pero kung halimbawa wala ka regalo, huwag ka malulungkot kasi hindi naman natin birthday. Maliban lang kung ang birthday natin ay nataon ng December 25. Hello? So, mahalaga po yun. Ano ho? Pangatlo, sabi niya po rito, yung resulta nung pagkakashare ng mga anghel ng magandang balita, una, di ba na-encounter nila si Jesus, tapos na-enjoy nila yung celebrator. Pangatlo, extend the good news of Jesus. Madaling tandaan, encounter, enjoying, extend. Ano ho? Dati po ay anghel ang nag-share ng good news. Pero ngayon, dito sa ating babasahin talata, naipasa na, nai-impart na sa mga pastor. Sila na yung nag-extend ng good news. Amen? Sa inyo po, dito po sa aklat po ng Lucas 2:20, umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag, ito po ang keyword ha, at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ang narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ngayon, ang mga pastol na nagpapahayag. Ano ho? So, parang tayo, di ba dati noon ay may nag-share po sa atin. Amen? Tinanggap natin, na-encounter natin sa Jesus, na-enjoy natin ang buhay Kristiyano. Ngayon, tayo na po nag-share ng Word of God. Tayo na nag-cell group. Tayo na nagdadala ng mabuting balita. Kasi, maranasan natin ang kagalakan kapag naipakilala natin si Jesus. Amen? Kasi ngayon po, maraming opportunity, sa mga gathering ngayong December. So, siyempre, sa pamilya, mga kamag-anak, reunion, mga fellowship, yan po yung opportunity. Kaya dito nga po sa church, maraming activities ngayong December. Sa December 12, may kakasal po tayo dito. Si Ate Michelle at Kuya Christian. So gagawin nating opportunity yon na may share yung pag-ibig ni Jesus, pagliligtas sa mga ninong at ninang sa mga tao. Amen? At yung i-dedicate po natin bata ngayon, sa ngayon, 3 pa lang. Una po ay yung anak ni Ate Keril sa darating na December 14. Anak ni Ate Rina, sa December 20 yan. Amen? At yung apo ni Ate Josie de la Cruz, sa December 15 yan. So, yan po yung opportunity para ma-share natin ang gospel sa mga tao. Gagamitin natin yung opportunity. Sabi mo sa katabi, gagamitin natin yung opportunity. Kasi gusto ng Diyos, ma-extend natin yung good news.
para nalulugod ang Panginoon Hesus kapag ipinakilala natin siya. Amen? So kasi po, ang matatanggap po ng tao ay yung regalo na eternal. Amen? Hindi napapanis, hindi kumukupas. Hello? Kapag tinanggap po nila ang Panginoong Hesus. At alam niyo po na may kwento nga po na meron pong may mga dumating na ilang tao pumunta sa isang bahay at ang nandun po nila natagpuan ay bata. At panahon po yun ng Kapaskuhan. Ang sabi po ng bata, wala po si tatay, kaya wala po akong ibibigay sa inyo. So sabi po nung mga tao na pumunta sa kanila, hindi kami manghihingi, kami ay magbibigay. At binigyan po nila yung bata ng chicken at saka grocery. At ang sabi po ng bata, kayo po ba si Jesus? Kasi po sabi po nung tatay ko, si Jesus mapagbigay. Amen? At tandaan po natin, si Jesus hindi po nag-request ng anumang bagay. Kusang loob po niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kasi iba na ngayon po di ba? Ngayon po ay minsan, hindi naman lahat. Ang Pasko po ay ginagawang commercialism. Ano? Di ba? Kaya minsan marami po na-stress. Unang-una po ay napakaraming sobre ng iba-ibang sektor. Yung iba may solicitation na sobre. So, kaya minsan na-stress yung tao. Hello? Pero kung kayo naman po kinakausap ng Diyos, kusa naman di ba? Merong kagaya po ng Panginoon Hesus, hindi siya nag-request Kusa siyang ibinigay niya ang kanyang buhay. At siyempre, ano ba ang biblical niyang pamantayan? Pagka binasa niyo po yung Mateo 25:31-40, diyan talaga na-highlight di ba? Pagka tayo ay haharap na sa hukuman ni Kristo, sabi po ng Panginoon, ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw. Amen? Ako'y nabilanggo, inyong pinuntahan. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y naging dayuhan, ako'y inyong pinatuloy. Ako'y walang maisot, inyong pinaramtan. Panginoon, saan namin kayo nakitang? Nagkasakit, namin dinalaw. Nabilanggo, na aming pinuntahan. Naging dayuhan, na aming pinatuloy. Walang maisuot na aming pinaramtan. Nagutom na aming pinakain. Di ba, sasagot ang Panginoon, ang ginawa nyo sa pinakahamak na alagad kong ito, sa akin nyo ginawa. Yun po ay kusang loob. The anointing of Good Samaritan ay nagpoplo po sa atin. Amen? Ngayon po ay, di ba, ilan po yung mga may sakit natin dinalaw, ay nakita ko na napakahalaga pala na kapag naipagpe-pray mo may sakit, siyempre, sa isang may sakit, pagka nadalaw po ay lumalakas po sila. Amen? At nandoon na hindi mo alam ang buhay, di ba? Kami nga po may dinalaw ni Inang dito sa ating barangay. Hindi na po siya kumakain. Pero nung napag-pray, bigla po nagmulat at kumamay po ng higpit na higpit. Amen? Nung makapag-pray. So, yung isa naman po, yung isa pong dinalaw natin may sakit, dati po ay hindi ko nakakausap, lagi mabiro po yun, lagi mabiro. Pagka nakakausap ko, biro ng biro yun. Hindi ko siya nakakausap ng seryoso. Pero isang gabi, pumunta po kami doon. Kumapit po sa kamay natin, kapit na kapit. Amen? Totoo. Kaya sabi ko,
sumunod po kayo sa aking panalangin, tanggapin niyo si Jesus. Amen? Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa kapatawaran, sa aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Paigting yung kapit ng kamay. Amen? Ibig sabihin, nagre-response siya. Kasi po, napakahalaga po na ngayong Pasko, ang mga tao magkaroon ng relasyon kay Kristo. Kasi po, hindi po, napakarami na nating reliyon sa mundong ito. Ang tanging makapagliligtas sa tao ay magkaroon siya ng relasyon kay Kristo. Kaya nga may Pasko. Sabi mo siyang katabi, kaya may Pasko. At yung mga pagbibigay, yan ay instrumento lamang na para ang tao ay lumapit kay Kristo. Ano? Kusang loob po yan. No? At huwag tayong masyadong magpapaka-stress. Kung meron, conviction na yun ng Holy Spirit. Kung wala, ay huwag kang magalumanan. No? Kasi pagka sinikap nating paligayahin ang sarili natin dahil hindi po masama yung pagkain, hindi masama yung mga bagong damit, regalo. Pero ang totoong magpapasaya sa atin ay yung experience Jesus. Encounter kay Jesus. Yung ramdam natin na naghahari siya sa ating puso. Ramdam na tayo iniligtas ng Diyos. Amen? Alam natin kahit may pagsubok at problema, alam natin pag tayo nag-pray, papakinggan tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung number 1. No? Napaka-simple. Ano po yung number 1? Bring the good news of salvation. Number 2, fulfill the promise of God. Yan. Kaya po ang purpose ng Pasko ay para patunayan ng Diyos. Totoo ang kanyang salita. Totoo ang kanyang pangako. Wala pa po yung, hindi pa kumpleto ang Bible noon, wala pa po yung New Testament. Amen? Old Testament pa lang yung Biblia noon. Sinabi na po yan ni Propeta Isaias. Propeta ng Panginoon Jesus. Sabi po sa Isaias 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihan Diyos, wala hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya di ba inabit natin kanina kapayapaan? Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa music team. Amen? So, kasi kahit may problema tayo at pagsubok, payapa pa rin tayo. Sa loob po nang gagaling yan, inner peace, inner joy. Kasi nga, si Jesus, prinsipe ng kapayapaan. At ang purpose talaga ng Pasko ay, yun nga, para bigyan talagang katuparan yung sinabi ng Panginoon. Ano ho? Isa pong karakter sa Bible na, di ba ang Panginoon Jesus po ay nung maisilang. Doon din sa Lucas chapter 2, pagka 8 araw ay dinala siya ng mag-asawa ni Maria at ni Jose sa templo para ihandog. Kaya may child dedication. Sabi mo sa katabi, kaya may child dedication. At ang naghandog po sa Panginoon Jesus ay si Simeon. Papakilala ko po sa inyo si Simeon. Pag binasa niyo po yung Lucas chapter 2, verse 25 hanggang 31, si Simeon po ay matuwid na tao. May takot sa Diyos at nag-iintay sa katubusan ng Israel. Amen? So, naniniwala siya sa propesiya ni Propeta Isaias. At siya po ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Napakatagal po niyang nag-intay. Sabi mo sa katabi, napakatagal niyang nag-intay. Amen? So, pero makikita po natin na nung karga-karga na po ni Simeon yung bata, kasi siya nga yung naghandog kay Jesus inialay niya yung bata. Lord, ang batang ito ay katuparan ng pangako mo. Inihahandog namin ito sa iyo. Nandun si Jose at si Maria. Sabi po rito sa Lucas chapter 2, verse 28 to 31, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Grabe para mga pastol. Pag nung ma-encounter nila si Jesus, sumasaya sila, nagpuri sila. Kagaya din ni Simeon, nung ma-encounter niya si Jesus, nagpuri siya. Sabi doon sa verse 29, tingnan po, ito po yung resulta pagka na-encounter ng tao si Jesus Sabi po ni Simeon, verse 29,
Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Sabihin na, totoo. Totoo yung pangako ng Diyos. Totoo yung propesiya ni Propeta Isaias. Karga-karga nga ni Simeon eh. Kaya sabi niya, kahit mamatay na ako ngayon. Amen? Napawi ang takot. Napawi. Nawala lahat ang takot kay Simeon. Kaya yung taong may relasyon kay Kristo, hindi tatakot mamatay yan. Amen? Bakit alam niya sa langit siya pupunta eh. Kaya naman ang tao natatakot kasi alam niya na wala pa si Kristo sa kanyang puso. Amen? Pero yung isang taong pinaghaharian ni Jesus, kahit mamatay yan, alam niya na ang puso niya ay nakatalaga na kay Jesus. Kagaya po ni Simeon. At si Simeon po ay naniwala sa pangako ng Diyos. Kaya sabihin mo siyang katabi, maniwala ka sa salita ng Diyos. Amen? Grabe, ang tagal niya po naghintay pero hindi siya sumuko. Kasi sa ating Kristiyano, kailangan talaga minsan ay may paghihintay Wala namang pong exempted dito kahit pastor, bishop. Minsan ay may gusto tayong mangyari, pero ang sabi nga po dito sa babasahin ko, yan. Tayo niyo po. Di ba? Alam ko marami naghihintay dito. Sabihin mo sa katabi, marami naghihintay dito. Sa live stream, diyan sa ibang bansa, sa mga tahanan, lahat ng tao hiniintay palagi. Pwede yan ay sa pag-aasawa, pwede yan sa pagtatapos ng pag-aaral, pwede yan sa pagpapagawa ng bahay, pwede yan ay sa mag-aaral sa sakyan. Amen, lahat. Lahat tayo, walang exempted dyan. Amen? Pero gayahin natin si Simeon nag-intay. Sabihin mo sa katabi, gayahin natin si Simeon nag-intay. Kasi minsan, kahit po ako, dyan ako minsan, pagka minsan gusto ko magmadali pero ang gusto ng Diyos, nag-iintay tayo. Amen? So, yung siyang katabi, gusto ng Diyos, nag-iintay tayo. Ito nyo po, sabi dyan, kung tunay na kaloob ng langit, mangyayari kahit hindi mo ipilit. Amen? Hello? Kaya mga Kristiyano, hindi tatakot. Kagaya ni Simeon, ang habang panahon nag-intay, dumating ang pangako ng Diyos. Palakpak sa Panginoon. Lahat po yan, kahit kagalingan. Di ba? Si Nani Norma nandyan. Sabi nga ni Kuya Joey, nung nakaraan, di ba? Tad-tad na po ng opera yung katawan niyan. Amen? At nung dinalaw po namin siya sa ospital na, pinag-pray po namin, talagang wala nang kalakas-lakas siya. Ngayon, di ba, kasama natin. So, ang term ni Kuya Joey, kinatay di ba? Hello. Kasi ang dami niyang opera. Pero ilang taon na po kayo, Nanay Norma? Mag-82. So, pinirmahan na po ng ating Pangulo yung 10,000 para sa 80 years old, di ba? Tingnan po ang buhay. Kaya huwag tayo matatakot. Sa Jesus ang ating dakilang manggagamot. Sa Jesus ang dakilang nating tagapagligtas. Amen? Sa Jesus ang katugunan sa ating mga pangailangan. Huwag lang mawawala yung language of faith, momentum of faith, atmosphere of faith, anointing of moving forward. Ano ba mangyari? Amen? Makakamtan din natin yung ating hinihingi. Kung tunay na kaloob ng langit, mangyayari. Kahit hindi mo ipilit. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Pangatlo na tayo. Pangatlo. Sabi po rito, ang purpose ng Christmas, number 3, glorifying and praising God. Amen. So, balkalaan natin yung Lucas 2:20. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos. So, kasi po, ang hinahanap ng Diyos sa mga tao, di ba? Alam naman natin yan ay ang hinahanap ng Diyos sa mga tao, yung mga sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan.
Amen? Ang Diyos ay hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Amen? Sabi po sa John 4:23 to 24, subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ng uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya nga yung turong panalangin sa atin ng Diyos, Ama, sumasalangit ka. Amen? Hindi po sinabi doon na, Ama, sumasadingding ka. Ang sabi po doon, Ama, sumasalangit ka. Kaya kapag tinanggap po natin si Jesus na bilang Panginoon at tagapagligtas, sabi sa John 1:12, binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya rekta ka na. Hindi ka nadadaan kung kani-kanino. Kasi anak ka ng Diyos eh. Amen? At pag sinasamba mo na, ay sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. At syempre, nababago ang buhay natin. Amen? Bakit? Pag sinasamba natin ng Diyos, nananaog ang kanyang kaluwalhatian. Amen? At napupuspos tayo ng kapangyarihan niya, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at na-enjoy natin ang buhay dito sa ibabaw po ng lupa. Amen? Kasi yan ang hinahanap ng Diyos eh. Hinahanap niya sa mga tao ay sasamba, magpupuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ano ho? So, ang Diyos kasi nasa lahat ng dako, omnipresent. Amen? Nasa lahat, sa buong mundo. Kahit sa puno ng mangga, kahit nasa CR ka. Ano ho? Kaya ang pagkakaiba po ni Satan at saka ng Diyos, si Satan hindi omnipresent. Amen? Pag siya nasa Hong Kong, wala siya sa Pilipinas. Pero ang Diyos, ang Panginoon Jesus, nasa lahat. Si Satan, hindi siya omnipotent, hindi siya makapangyarihan. Pero ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Si Satanas, hindi niya alam lahat. Hindi siya omniscient. Pero ang Diyos, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, siya nakakaalam. Amen? Ng ating future. Mga planong hindi natin ikasasama, kundi sa ikabubuti para dulutan tayo ng punong-puno ng pag-asa. Kaya, malaki po yung pagkakaiba eh. No? Tignan nyo po, may mapupulot kayo. Totoo naman po kasi ang John 10:10 eh. Di ba si Satan pumarito sa lupa para pumatay, magnakaw, mawasak. Ano ba ang pagkakaiba ni Jesus at ni Satan? Number 1, si Satanas pumapatay. Si Jesus naman bumubuhay. Binubuhay niya yung pangarap ng mga tao. Ako po, dati basura lamang po ako. Amen? Walang kabuluhan. Amen? Pero makikita natin, si Jesus po ay bumubuhay ng pangarap. Bumubuhay siya ng pag-asa. Amen? Si Satanas nagnanakaw. Grabe ang nakawan sa bansang Pilipinas. Walang umaamin. Amen? Hello? Si Satanas nagnanakaw, pero si Jesus nagbibigay. Malaki ang pagkakaiba. Amen? So, yung mga katabi, malaki ang pagkakaiba. Si Satanas nagwawasak. Amen? Pero si Jesus nagbubuo. Sabi mo sa iyong katabi, nagbubuo. O karamihan sa atin lahat, wasak-wasak tayo eh. Pero nabuo ang buhay natin. Nung tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya kung kayo po nakikinig, nasa ibang bansa kayo, nastahan ng kayo. Pag tinanggap mo sa Jesus, bubuuin ka uli ng Panginoon. Bubuhayin niya yung mga pangarap natin. Kasi ibinigay niya yung buhay sa atin. Eh. Amen? So, ang hinahanap po ng Diyos sa mga tao ay handang magpahayag at magparangal sa kanyang kalooban. Siyempre, na-encounter na si Jesus. Nakarinig tayo ng mabuting balita. Amen? Ang salita na ng Diyos, yung mga pangako na ng Diyos ang ating pinanghahawakan. Siyempre, gusto ng Diyos mag-glorify natin siya. Kaya ang hinahanap din niya sa tao, yung magpaparangal sa kanya, yung handang magpahayag ng kanyang kalooban. Ano po? At alam niyo po, si Propeta Isaias, konektado ito kay Jesus. Propeta siya ni Jesus eh. Di ba? Si
Si Propeta Isaias ang nagpahayag na isisilang si Jesus. Pero alam niyo po ba, na ang tumugon sa panawagan ng Diyos, ito ang sabi ni Isaias sa Isaiah 6:8. Sabi po ni Isaiah sa Isaiah 6:8. Kasi na-encounter niya ang Diyos eh. Amen? Sabi po sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito ako. Ako ang inyong sinugo. Ano ho? Ang hinahanap ng Diyos sa tao, hindi lamang yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Naghahanap din siya ng mga tao na handang magparangal at magpahayag ng kanyang kalooban. At si Isaias ang tumugon. Amen? At naging bahagi siya ng pagkasilang ng Panginoong Hesus. Hello? Palakpak po sa Panginoon. So, ngayong Pasko, ano ho? Ang gusto lang naman ng Diyos sa atin, yung tatlong yun eh. Di ba? Yung, what are the purpose of Christmas? Number 1, bring good news. Maranasan natin yung magandang balita. Tapos, mapulfill yung pangako ng Diyos. Maniwala tayo sa kanyang salita. Amen? At glorify natin siya. Parangalan natin siya. Amen. Ang buhay sa mundo na mapayapang buhay. Sabi nga po ay simple. Amen. Totoo. Di nagpapanggap. Yan ang mapayapang buhay. No, ulitin ko. Simple, totoo. Di nagpapanggap. Yan po yung mapayapang buhay. Ma-enjoy natin. Amen? Ang ngayong Pasko, maraming gagawin ng Diyos. Itong buwang ito ay punong-puno tayo ng opportunity para madala ang magandang balita tungkol kay Kristo. At maipahayag natin ang kanyang mga pangako. At mapaparangalan natin siya. Amen? Mararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos kapag nagawa natin ang tatlong ito. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Dami natin yung presence po ni Lord. Yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi kumukupas. Tayo po mga tao nagkukulang. Pero pagka lumapit tayo sa Panginoon, sabi niya po sa Mateo 11:28, lumapit kayo kayong lahat ng napapagal, nabibigitang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, ang kapahingahan po ng ating kaluluwa ay nasa presensya po ng Diyos, at I speak life, I speak blessing sa buhay po ng bawat isa. I speak revival, I speak restoration, I speak salvation, I speak freedom, I speak healing. Sa lahat ng nakakonekta, nakikinig ngayong umaga dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, tayo po umawit na awitin natin yung pag-ibig ng Panginoon. Yes, Jesus. Habang inaawit po natin ito, grabe. Matatapos po ang 2024. Ang daming answered prayer. Amen? Ang dami mong naligtasan na bagyo, pagsubok. O yung mga may sakit, pinapagaling kayo ng Diyos. Muli kayong lalakas. Muli kayong sisigla. Kagaya ng agila. Mas malayo ang mararating ninyo. Mas malayo ang malilipad pagkatapos ng mga pagsubok na inyong naranasan sa panahong ito. By the power of your love. Abitin natin to bilang panalangin. Hold me close. Let your love surround me. Yes. Oh, bring me near. Draw me to your side.
pinapalakas ka ng Diyos. Yung anointing ng gift of faith, dumadaloy sa buhay mo, sa buhay na nakikinig. Lord, I speak gift of faith sa buhay ng bawat isa. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinilang ang tagapagligtas na si Jesus. Come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grave. In you. Darating yung pinapanalangin mo, kagaya ni Simeon. Si Simeon, matagal na nag-intay. Darating yung mga kahilingan natin yan. Manghawakan ka lang sa pangako ng Diyos. By the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Pray. Ang mga kabataan dito, aakyat kayo ng entablado. Sa mga nakikinig, lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Jesus, magkakatrabaho kayo ng maganda. Makakatulong kayo sa inyong pamilya. Makakatulong kayo sa community. Eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your lahat ng may sakit, nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa man kayo, pinapagaling kayo ng pagmamahal ng Diyos. Niyayakap kayo ng presensya ng Diyos. Muli kayong lumalakas, muli kayong sumisigla. Nararamdaman nyo ang anointing ng strong immune system. Draw me to your side. And ang mga senior citizen, long life anointing, maranasan nyo mahabang buhay. Anointing of Caleb, dumadaloy sa lahat ng mga senior citizen. By the power of your love. Yung mga magulang, kung kayo magsasawa, lahat ng sakripisyo nyo sa inyong mga anak, ang inyong mga pagtitiis, ang inyong mga pagluha, ang paglaban nyo sa inyong pamilya, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Mag-aani kayo. Dahil totoo si Jesus. Si Jesus ang ipinangako ng Diyos. Sinasagot tayo ng Diyos sa panalangin sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. I wait, I rise up like an eagle. And I will soar with you. Kumonekta ka ngayong umaga sa Panginoon Jesus. The power of your love. Nire-restore ng Diyos yung espiritu ng panalangin sa puso natin. Nire-restore ng Diyos yung intimacy natin sa Kanya. Nire-restore ng Diyos yung relasyon natin sa Kanya ngayong umaga. Kung
Kung ngayon lang po kayo nakadalo sa ganitong gawain, marahil kayo nasa tahanan, marahil kayo nasa ibang bansa, marahil pagod na pagod ka na, marahil dumaranas ka sa kalungkutan, nawawalan ka ng pag-asa, parang gusto mo nang sumuko. Ito yung pagkakataon na iniaalok sa inyo ng Diyos. Kumakatok sa puso natin ang Panginoon Hesus. Ang kailangan lang natin ay maniwala sa magandang balita. Maniwala sa pangako ng Diyos. Ako'y mananalangin ng simpleng panalangin. Sabihin niyo po, kayo man po'y magulang, kabataan, sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po na ikaw ay isinilang. Kaya may Pasko. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, nakikita niyo po yung tumanggap sa inyo. Hindi ko po alam ang kanilang pinagdadaanan. Nasa ibang bansa man sila, nasa Pilipinas man sila, magulang man sila, kabataan, may pagkakataon palagi ang buhay sa mundong ito. Salamat na si Jesus ang naghahari sa kanilang puso. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dalangin ko, pagpalain niyo sila. At saan mang lugar sila na merong malapit na gawain ng ipinangangaral ay si Jesus ay tagapagligtas, dumalo sila at patuloy silang lumago sa pananampalataya. Matuto silang manalangin, matuto silang magbasa ng inyong salita, at magkaroon sila ng mga fellowship, magkaroon na accountable people na mag-aalaga sa kanilang spiritual life. I speak revival sa kanilang buhay, maging sa kanilang pamilya. I speak blessing in Jesus' name. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba. Salamat sa mga answered prayer. Yung mga may sakit, kanina pa lamang pinagaling nyo na sila. Nasa tahanan man sila, nasa ibang bansa man sila, hinipo nyo sila. Salamat sa physical healing. Salamat sa spiritual healing. Salamat sa emotional healing, mental healing. Lord, pagpalain nyo po sila, O Diyos. Bless nyo ang bawat isa. Tunay nga na ang buong buwan ng Disyembre ay tinataas namin sa inyo. Lahat ng aming mga gathering, pupuntahan, mga events, makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon Hesus. At may share namin ang good news sa aming mga kaklase, kaibigan, kamag-anak, pamilya, maging sa ibang bansa, O Diyos. Thank you na naunawaan namin ang purpose ng Kapaskuhan, O Diyos. Bless nyo ang kabuhayan ng bawat isa, yung mga hindi po nangyari ngayong 2024, 2025, mangyayari po ito, O Diyos. Yung mga prayer, O Diyos, ng bawat isa, O Diyos. Ito man po sa kabuhayan, Lord, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti ang kanilang kabuhayan. O Diyos, mga panalangin nila ito sa kanilang pamilya, answered prayer po ito. Our church is a church of answered prayer, O Diyos. Lord, salamat po na yung anointing ng undistracted prayer mananatili sa buhay po ng bawat isa. Thank you for sa revivalist anointing sa buhay po ng bawat isa. Thank you po, hindi kami aalis sa purpose nyo to win soul and make disciple. Thank you, hindi lang kami, ang buong katawan nyo na ngayon ay sumasamba sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bansa, pagpalain nyo. Sa lahat ng Pilipino, pagpalain nyo mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga governor, mayor, mga kunsihal, barangay official, pagpalain nyo. At alam namin, ang tao ay maraming pinaplano, iniisip. Ang sabi po sa Kawikaan 19:21, maraming iniisip ang mga tao at pinaplano. Pero ang kalooban nyo pa rin po ang magaganap. O Diyos, alam po namin, O Diyos, na kung ang kaloob ay galing sa langit, mangyayari ito. O Diyos, maraming salamat po, O Diyos. Bless Philippines, O Diyos. Bless OFW. At ngayong December, victory kami. Haharapin namin ang 2025, punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. We are blessed. We are anointed. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.